So mga ma'am, sir, we are so back here in Citygate Outlets, Hong Kong. Ito yung isa sa pinaka sought after. Ito, mga pang winter season ng mga damit. So that's the situation dito sa Lululemon. So usually ganyan yung presyohan. Buy 2 extra 10% off pa. Meron dito Hong Kong Disneyland Treasure. So yun yung mga naka-flash sale na mga items. Yung mga luggage nila rito na iba. Ganda rin yung mga Tumi luggage eh. 2,000 Hong Kong dollars tapos less 30 off. Ayan. So ito $30 lang. Good for ano na to? Good for 2. Dati nga nung bata ka pag naka-oshkosh bigosh ka. Burgisan ka, ganun eh. Buji-buji ka. So mga ma'am, sir, we are so back here in Citygate Outlets, Hong Kong. Ito yung isa sa pinaka sought after. Isa sa mga most watched vlogs natin dito sa ating channel. And for today's vlog nga, lilibot tayo ulit. Tingin pa tayo ng iba pang pwedeng mabili, pwedeng makita, at pwedeng ma-discover dito sa Citygate Outlets, Hong Kong. So kung gusto niyo malaman yan mga ma'am, sir, sama lang kayo sa amin. Let's do this. Let's go. Parang mali. Let's go. Let's do this. So yan, first order of business. So syempre maghahanap muna ng kakainan dahil it's late na, hindi pa kami nag-lunch ni Love. So we decided na dito na nga lang mag-lunch, late lunch sa Citygate Outlets. So try natin pumunta dun sa pinaka-taas nitong Citygate Outlets kasi nandun yung most of the restaurants like yung Food Opera or yung food court nila rito sa Citygate Outlets nandun. So again, yan napakadali lang puntahan tong Citygate Outlets. I've been mentioning kung paano, but just for those na ngayon lang nakanood or nakapunta, napadaan sa ating channel, take lang kayo ng Tung Chung MTR, yun yung yellow line dito sa Hong Kong, MTR. Ayan, tapos yun yung pinakadulo, yung Tung Chung Station, yun yung pinakadulo. And dun yung nga rin ma-access or makikita itong Citygate Outlets. So malapit na rin to sa airport. Kung magdadrive lang kayo or magdadrive ng cab, around 5 to 10 minutes na sa airport na kayo. As in, tanaw na yung airport from the top floors nitong Citygate. Kaya very accessible siya. So we're here sa Fale. Super late lunch na to. We ordered this deep fried shrimp with a sugar cane. Ayan. So yun, supposedly, dapat doon kami sa Food Opera kakain, pero under renovation siya. So take note yan, mga ma'am, sir, if ever pupunta kayo dito sa Citygate Outlets. I think sa December pa siya, no? December pa siya mag-open. December 2030. Na December 2025. So, sarado siya hanggang November. Diba? December nga siya mag-open eh. Ang kulit mo. Pero yun, malapit lang naman siya, itong Fale, doon sa Food Opera. And marami naman kainan around Citygate Outlet. So, you guys can check out ano yung sa tingin ninyo, nalalasahan ninyo. Mayroong Japanese food, ito, Vietnamese food, may Korean, tapos kung ano-ano pa yan. So, ito yung order ko. Ang dami nga serving, parang 7-8 Hong Kong dollars lang to, mga ma'am, sir. So, this is the fried chicken curry rice. Tapos yun nga yung ating deep fried shrimp. So si Love, yung sa kanya lemongrass chicken naman. So ito yung kay Love. Ayan, simple lang siya. Lemongrass chicken with egg. So all in all, parang nasa 200 Hong Kong dollars. Tingnan muna natin to. Yung deep fried shrimp nila. Tapos meron lang silang pa, ano rito, sweet and sour sauce. Ayan. What's up? I mean, if you're looking for some alternative na pwedeng makainan dito, since yun nga, sarado rin yung Food Opera, okay na, reasonable yung price, kahit na nasa loob siya ng mall. May curry sauce, pwedeng isabaw din sa rice and sa chicken. Nare-recommend ko to kasi mura lang siya. Tikman muna natin yung chicken. Juicy. Sarap ng curry sauce. It's generous yung serving nila ng rice. Trivia, kaka-Vietnamese lang natin kagabi, no? Nag-pho ka kagabi, diba? Ayan, Vietnamese ulit ngayon. I mean, you can never go wrong with Vietnamese food talaga. Sarap talaga.
Di ba tayo nag-Vietnam na lang? I think yun yung next stop natin, Vietnam. Sobrang random, pero masarap. Okay yung curry nila, mga mamser. Hindi siya overpowering. Saktong-sakto lang yung lasa. Hindi siya sobrang anghang. So, kung mababa yung tolerance nyo dun sa anghang, goods yan. And then ito, perfect to. Yung deep fried shrimp nila. Nagustuhan namin nila. So yun guys, as you can see, sarado pa yung Food Republic. See you in December 2025 daw. Kaya ito yung pinaka taas na, 7th floor na to ng Citygate Outlets, and dito nga tayo kumain sa Folly. So yun guys, na-vlog ko na to before. Sa 5th floor dito sa Citygate, ayan, meron ditong Hong Kong Disneyland Treasure. So yun yung mga naka-flash sale na mga items. So up to 50 off, hanggang 70 off kapag 2 or more. So iba dito nasa shop naman or nandun sa park. If you want to get this on cheaper price, pwede. So hindi ko na masyadong papasadahan or tingnan to, but you can have a look dito sa store nila rito. Then maraming tao. So ito guys, 29 Hong Kong dollars na lang. Mickey Mouse na mug. Perfect na rin to pang souvenir, pang regalo if ever. So they have the plushies over here. And 50 off to, so 149. That's $75 na yun. Disney Princesses, di ba? 169 to. You know, parang anime yung tsura. You know. So medyo marami lang tao dun sa Disneyland Treasures. Pero yun naman, iba-iba rin kasi nagva-vary rin yung mga items na available. Depende dun sa punta ninyo. Pero yun nga, usually talaga yan, 50% up to 70% off kung mas marami yung bibilin nyo. So, yun yung budol talaga dito sa Citygate Outlets. Kung mas marami yung bibilin ninyo, mas makakakuha kayo ng mas mataas na discount. Pero yun nga, in general, mas makakaano ka rin no? Mas mapapagastos ka rin in a sense. Pero depende di ba? Anong perspektibo mo ba? For now, we are entering here sa American Eagle. Naka-sale din sila rito. Let's go. Ito, mga pang winter season na mga damit. So, 790 Hong Kong dollars to. Pero, may 30 off pa. And if you buy 3, may 45 off. Maganda rin yung mga nila rito sa American Eagle. I think dito ako nakabili ng pants before. And until now, nagagamit ko pa rin. Kaya, goods din dito sa American Eagle. Dati sobrang daming tao rin dito. Ngayon, konti-konti na lang yung nakaka-discover dito. I mean, dati, isa to sa mga pinupuntahan or medyo puno. Ganyan. Pero ngayon, yung mga tao pa rin naman. Pero siguro, mas preferred nila yung ibang mga brand dito sa Citygate Outlets. So, that's the situation dito sa Lululemon. Na-vlog ko na rin siya before, mga ma'am, sir. Pero yun nga, kapag ganito na medyo peak season ng mga pagsha-shopping yan, marami, may pila dito. So, we're here sa Lacoste and I'm looking for something to wear dun sa wedding na natin. Although casual lang naman siya. Smart casual lang yung attire. And this is what I found. Okay naman. So yun, may Boodle find tayo na nakita sa sa Lacoste. So doon na tayo nakabili ngayon. So far. Actually, medyo okay naman na yung price. No, love? I mean, originally akin parang nasa magkano? Nice. Hindi, parang nasa 900 ba? Oo. Or nasa 900 Hong Kong dollars. Tapos nabili ko na lang siya na nasa 500. Hindi, nasa 1,090. 1,090. O, yun nga. Naka 40% off. 600. Tapos, on top of that, meron pang extra. Kasi dalawa yung nabili natin na item. So, okay na rin. Buti nga ngayon, usually kasi sa mga ganito, yung mga outlet store, either broken size na, di ba? Yung mga naka-sale, ganyan. Tapos, yung mga out of season na mga items. Pero so far, nagustuhan ko yung Chinese collar na shirt nila. Button-down shirt. Okay na yan sa akin. Diba? Pero tingin pa tayo dun sa iba. Kasi yun nga, kaya nasabi ko, parang I will be attending first ever Chinese wedding na natin sa 6+ years natin dito sa Hong Kong. Na-invite tayong umattend ng isang Chinese wedding. So, yun. Very lang naman siya. Although Chinese wedding siya, pero very westernized. I mean, dalawa yung weddings nila. Yung isa traditional, yung isa, yun, medyo westernized. So,
Yaman. Andito ako sa Le Creuset. So, binabalo ko kasi na dito bumili ng regalo for them para sa wedding. Let's see kung meron tayong makikita. So, eto, may na-discover tayo. Dito sa 10th floor ng Citygate Outlet. Ayan, nandito yung mga parang mga Chinese local products. So, kung yun yung hanap nyo, like yung fish mo, yung dried fish mo, tapos yung mga local delicacies na rito, you can check this out. Parang, yun lang, kung fan kayo, yung mga herbs na spices, mga dried goods, ayan, pwede nyo itong puntahan dito sa Citygate Outlets. So, kahit sa amin, kahit kami, bago to sa amin. Yung iba naman, parang Japan. From Japan yung iba. Ayan. Pero yan, mga naka-outlet price naman kahit pa paano. So baka, nandito yung mga hinahanap ninyo guys. Diba? $3 yung water. Okay. Ayan, mura daw yung water nila rito. $3 lang, yung Bon Aqua nila. Pero yan, tapos ito nga, mga Chinese herbs. Ayan, tsaka yung mga Chinese dried goods, meron dito. Tapos ito pang Chinese medicine siguro. Ayan, yung mga mamahalin. Ayan, tapos ito, yung mga fish mo, something na yan. Diba? So yung mga pwedeng mabili rito. Ito, tingnan nyo, ang mamahal. Ito yung ginagamit nila for fish mo soup. Parang local dish. Ginagamit siya sa mga local dishes dito sa Hong Kong. So you can see, 1,939 Hong Kong dollars to. Pero meron kasi siyang parang health benefits. Ayan, so makita niyo yan. Lalo na sa Taio, kung nag-Taio fishing village kayo, isa to dun sa parang pinaka binibenta dun or local industry dun sa Taio. So yeah, katulad nito, meron silang durian cake, $21. Pwedeng souvenir, pampasalubong. Ito mga dried fish crackers, $29, $33. Ito peanut. Meron din. Ito banana chips, $14. I wonder kung sweet banana chips ba to? Pero parang masarap siya. Ayun. Diba? $14 lang. Ito, bumili sila nito, yung Bilbao. Parang Chinese sausage. Pero kasi sa labas, or dun sa naka-display lang daw sila parang wala silang packaging. Ayun, sa mga market. So, ito na rin yan. Isasawag niya raw sa pancit. Ganun. Ano to? $22 kung ano man yan. Tapos yan, ang dami mga kung ano-ano. Shit. Hindi pa pang to? Hindi pa pang dog to? Love? Hindi pa pang aso to? Hindi pang pet? Kasi nakalagay siya sa pet. So ito yan, sa 10th floor siya. So nag-take lang kami ng elevator. Ayan. So yan, dito yan mga ma'am sir. Second floor, if you're interested lang. Tapos, ayan, dito kami pumasok. Baka kasi yun, may naghahanap ng mga Chinese herbs. Tapos mga dried seafoods na medyo mahal-mahal nga. Ayan. So, dito lang siya matatagpuan. Outlet sa tabi ng Hugo Boss. Sa second floor to ng building na to. So, doon tayo galing kanina. So, doon sa previous vlogs din natin about Citygate, may mga nagtatanong rin about Tumi bags. So, let's go check kung ano yung update pagdating sa mga price sila ng mga Tumi bags dito. Kasi last time, I think 3 years ago pa bumili si Love ng Tumi bags. Pero meron sila dito up to 30% off. Meron sila yung mga ganitong design. Alam ko ganito yung binili ni Love before. But yun, just to give you an idea how much yung price nila. Ito yung gusto ni Love before, alam ko eh. Ito, yung ganitong Tumi bag. Pero yung nabili niya ganito, isa bang color, parang purple.
na color. So, for the price, it's 3,290. Is this also this the final price? Final price. So, yun, 3,290. Ito yung laptop bag nila. Kaya nga eh. So, pinapakita ko lang sa may mga nagtatanong before. I think mas nakuha ni Love to ng mas mababa no? Like, nasa around 2,000. Hindi, parang nasa 200. Basta walang 3K yun, alam ko eh. Ngayon nasa na siya, 3,200. Tumaas din yung price. Pero yun, usually ganyan yung mga presyohan. May mga 30 off. Ayan, etong ganitong color yung nabili ni Love. And pwede nyo siyang engrave nung, niya, initials. Usually kasi yung mga, gusto nila is yung mga laptop bags, diba? Pero yun, if you're interested, tingnan mo kung how much itong mga ganito Love. Mas maganda rin siyang travel bag, oh. Fit din to. 2,065. Maganda siyang design. Ito, di ba? For the ladies out there. Kapag naka-travel ka. Ito, maganda rin to. Love. Maganda to. Ito rin. Ayun. Para sa mga gusto lang ng mga maliliit yung mga dala. 30 off yung mga wallet nila. 2,100 Hong Kong dollars to. Yung Voyager bag nila sa Tumi. Ayan, meron din sila mga luggage. 40 off. Yung mga luggage nila rito na iba. Maganda rin yung mga Tumi luggage, no? Ayan. So, iba 30 off naman. Ayan, to give you an idea. So, yung mga ganitong luggage nila na cabin, 4,020 Hong Kong dollars. Maganda rin yung quality ng Tumi. Then, yung mga ganitong malalaking luggage naman, nasa 5,100 Hong Kong dollars. So, yun yung latest price update natin from Tumi. Kasi nga, may mga nagtatanong, parang 3 years ago na yun, no? Parang 3 years ago na last na nag-check kami sa Tumi ni Love para dun sa bag niya. Pero, next naman natin, may nagtatanong din how much daw yung diesel dito. So, why not? Check natin, di ba? Para sa mga momsers natin. So, yan. Mga shirt nila dito, 900 Hong Kong dollars. Ito yung mga panlalaki. Check muna natin. Actually, I haven't bought anything from Diesel before. Ayan, so hindi natin alam kung ano yung mga nila rito. Items nila rito. Fit check muna. Nag-fit check pa. But anyway, naka-sale ba sila rito? Outlet price ba to? 4,200. Mahal din. Mga denim and all. Pero ito yung mga usong mga sinusot ng mga girls ngayon eh. Di ba? Ayun, paano maisosot ng mga ganyan. And then, just for your information na lang, just in case if you're looking for this kind of stuff, 3,000 Hong Kong dollars to. Ayan. Ewan ko. Medyas ba yan? Ano ba yan? The shirt yan. Ayan, yung mga usong binibenta rito. Yung mga denim pants naman nila, nasa 3,000 Hong Kong dollars din. So, yeah. 30 off. Oh, okay. Thanks. So, yun, may 30 off pa pala ito, mga ma'am. So, hindi yun yung final price. So, kayo nang bahala mag-compute. Yan, ang bait ni ate kasi sinabi niya kung ano yung price talaga. At yung mga available na stuff dito na pwede niya ma-check o mabili. Additional 30 off pa raw yan from the price tag or from the price na makikita niya din sa price tags nila rito. 2,000 Hong Kong dollars tapos less 30 off pa yan. Or less 30% pa, di ba? So everything is 30 off here? For denim is 30 off. Okay, denim is 30. Okay, For thanks. t-shirt like this is 40. Okay, 40 off. Okay. Even for this tops, this is 30 as well. 30. 30 as well. Okay. And Thank for the back half price. Oh, bag are 50% off. Okay. Ayan, 50 off daw yung mga bags nila, mga ma'am, sir. So, ayan. So, you know, okay. So, 30 off para sa mga denim. Select items sila rito na hanggang 40 off. And then yung mga bags, 50 off. This one's really nice. Ayan. Yung bomber jacket nila. From Diesel. Ayan. Dito tayo sa medyo mga
branded. Medyo mga branded. Yan, may mga Chloe up to 70 off. Of course, dito yung Coach na store. Again, ka-vibes ko yung mga nandiyan sa Coach. Mga ano yan, nagsasabi ng presyo, gano'n. Tapos, ang target natin is punta tayo sa Polo. Tingin ako ng masasuot din doon. Pero nandito na rin yung Blue Bottle na cafe. Ayan, Michael Kors. Doon tayo galing kanina, love. Sa 10th floor, di ba? So, overlooking to, kita to. Pero yan, ito na yung Blue Bottle. Daming tao. Parang gusto ko talagang uminom. So yun, usually naman, mga nagtatanong din, ano ba mas okay, saan ba mas okay mamili, especially ng shoes. Ako ay still say na sa Mongkok, mas maraming options. Kung gusto niyo yung mas trendy, mas, ano ba tawag doon? Yung mas up-to-date yung, di ba, yung mga fashion or yung mga model or yung mga style. Sa Mongkok pa rin mas okay. Pero yun nga, iba talaga yung mura ng items kapag, as compared pala, dito sa Citygate outlets. Kaya, yun lang, it depends dun sa preference nyo at saka dun sa model na gusto nyo. So, mas maganda, puntahan nyo lang pareho dahil up to you, diba? Compare kung ano yung sa tingin niyo dun ba kayo sa mas makakamura kayo or dun sa gusto nyo talagang bilhin na medyo mas pricey ng konti. So, ayan, here's Kate Spade. Before si Love, dyan talaga bumibili. Diba? Ayan, mga Kate Spade 60 off, ganyan. Hindi na tayo papasok for now. Medyo maraming tao today. Pero may Snoopy sila. If you guys are big fan of Snoopy. Wow. Ayan, meron silang collection dito sa Kate Spade ngayon. So, yung dati kapag naka-Jirbo ka, diba, sa SM, ayan, pang mayaman yan before. I mean, yun yung basehan mo before. Ngayon, ang labanan, yung mga high-end na, Gucci, Balenciaga. Dati kapag naka-jag jeans ka, okay na isa ka na sa mga Uy, siya. Ano ba yung before? Pen Shop, di ba? Oxygen. Ano ba yung isa? Human. Di ba? Oh, mga dumaan din tayo sa mga ganyan talaga. Dati nga, nung bata ka, pag naka-oshkosh bigosh ka. Isa ka ng burgisan ka, ganun Buji-buji ka. Tapos yung sapatos mo is GB, ganun. Pag GB, no? Oo. Pag GB ka, uy, manlibre ka naman dyan, 5 piso. Pa 5 piso ka naman. Ganun, diba? But anyway, we're here. Polo Ralph Lauren. So, tingin lang tayo kung merong makikita. So, this one's also nice. Green gaming talaga tayo ngayon. Pero ewan ko, ina-match talaga yung green na kulay. Hindi tayo green-minded pero magaling tayo sa green. But this one is 1,350. Medyo pricey pero ang ganda ng fit niya for me. And I think I can also use this sa office, casual, ganyan. Yeah. What do you guys think? Thinking of you. So yeah, even if I'm wearing shorts, parang sucks din yung fit. And yeah, pwede siyang multi-purpose. Diba? Pwedeng casual, pwedeng events din. Kailangan naman talaga siya. Pero, what do you guys think? So yun, sinend ko kay Love and she approved of it. Okay naman siya. Medyo corduroy-ish yung material. And hindi siya sobrang malukotin. Kaya, very nice. So, yeah. Consider it sold. And I just realized I'm also wearing green now. So, sobrang cute lang ito. It's a Grookey Pokemon. I'm bagging 8. You can check this out or you can buy this shirt. It's a Poliwhirl. Ayan. Wala lang. Not sponsored, but if you're a Pokemon fan, then you can get this shirt from Poliwhirl. 1,350. So now we're here sa Tommy Hilfiger. So, titingin lang si Love na pwede niya mabili for her sisters. Ayan. So, actually talagang mura rito, yung Tommy dito sa Citygate outlets. And yung mga shirts nila rito, talagang naka-sale. And dito rin kami namili. Dito rin ako namili nung nagpapabalik bayan box pa ako. Dito rin ako nakapamili nun for my family. So, good rin siya option.
Lalo na yun, yung quality naman talaga ng Tommy sa mga talagang go-to shirts natin, di ba? And kapag naka-Tommy ka talaga, ibang klase. Ayan, nakakita na siya ng pwede niya mabili. Ayan o, comment below. So, 600 pero 30 off, di ba? Ayan, ganda. Ganda siya. Ayan, ang dami mga items dito. Ayan, di ba? So, usually ganyan yung presyohan. Buy 2 extra 10% off pa. Yung mga nila rito, ayan, 60 off yung jacket na to. So, from 1,490, may discount kayo na 60% pa. Tapos, ito, mga polo shirt, 30 off naman. Pwede na. Tapos, ito yung mga shirt nila. Magaganda rin yung mga quality and mga design. Very very basic. I mean, very simple, basic shirts. Pero pwede na rin panggara if ever. So, ito, naka 50 off. Diba? Iba-iba eh. May mga 50, ito 40 off naman. From 560, 40 off pa. Tapos, meron dito mga shirts, polo shirts din. 40 off. Up to 40% off. Ganda. Maganda yung mga polo shirts na. So, yun, nakapila na si Love. Meron siyang nakuha na item. Yung si Tommy. And yun, so far, ito pa lang naman yung mga damages natin dito. Wala naman masyadong ganap. But yeah, I was able to buy yung sa polo kanina. Parang pinag-isipan din ni Love kanina kung bibili siya dun sa polo. Kasi ang ganda ng mga pang-winter nila na mga jacket. Pero, ayun lang. Medyo pricey pa rin talaga. But yeah, it's almost, 6:30 p.m. We're still here. Medyo konti lang din talaga yung napuntahan natin ngayon. Hindi na ako na napasadahan halos karamihan ng mga stores dito. But, ayun, hopefully, di ba, may mga naka-appreciate pa rin ng iba nating mga na-feature na mga items dito sa Citygate. It's been, It's been a while, no? Since nakapag-Citygate tayo. And isa tong Citygate Outlets vlog, yung sa mga talagang napapanood or pinapanood ng mga mamsers natin, yung mga bago nating subscribers, and mga casual viewers na rin, di ba? So, ayun, marami tayong napasaya dun sa previous vlog natin. Kaya, eto, nung nagbalik, try ko i-vlog ulit, pakita natin iba pa. If you're looking for Calvin Klein, eto, nandito yung store nila, just beside Tommy. Eto, dito tayo galing. Tapos, ayun nga, yung polo, Ralph Lauren, yun sa kabila. Tapos yan, kapag dinire-diretso niya yan, doon na yan papunta doon sa pa-MTR. So now, we're here sa Calvin Klein. Try natin i-check yung ibang items na rito kung okay. Just like sa Tommy, 2,000 Hong Kong dollars, may 20 off pa yun. Tapos ito yung mga presyohan nila rito. 650, pero may 30 off. Ito maganda yung nila. T-shirt ba to? Sweatshirt. Sweatshirt nila, 1,190 Hong Kong dollars. Tapos may 30 off din. 2 pieces, additional 10% off. So yun nga, mas marami, mas makakatipid. So for the sweatshirt, ayan. Plus mga ganun yung mga average. 1,190, 30% off. Tapos if you're looking for underwear, ayan, kung saan sikat ng Calvin. So ayan, 3 pieces, 15 off. So, yan yung presyohan nila rito. So, yan yung winter wear nila, 50% off to. So, mga nasa 1,100 or 1,150 na lang to if ever. Ito maganda saan. Yung mga nila, windbreaker. Ayan, perfect for, autumn. Well, kahit pa paano nagiging better na yung weather ngayon sa Hong Kong. Mas pumipresko na. This one, naka 30 off. Nakas maka-Dior nung design. Ayan, di ba? This one, ayan, 30 off. So, from 1,690 plus 30 pa. So, kung fan kayo ng 17, yan. Si Mingyu. Siya yung ngayon, di ba? Face ng Calvin. Tama ba? 17 nga ba siya? Pero, I can be wrong. Pero alam ko kasi fan yung office mate ko na. Alam ko part siya ng 17. But anyway, ay, dami.
Maganda rin yung mga ano nila rito. Mga shirts nila rito, tsaka shorts. I wonder how much to. Okay din to. So most probably naka-sale din naman siya, diba? Ayan, ito 50 off, oh. Diba? Nasa, magkano din? Nasa, around, almost 600 pesos. Or 600 Hong Kong dollars. I wish 600 pesos lang siya talaga. But yeah, this is, parang ano, lakas mga boxer shorts lang ang design. So yan, yun yung ano natin. Ganap natin sa Calvin. Wala masyado. Pero yun nga, mura lang din, diba? I mean, pwede na. Hindi siya mura pala, pero I mean, kung may budget kayo, trip nyo mag-Calvin or yun yung trip nyo na brand, okay na siya. Fair naman yun or reasonable naman yung mga price kahit pa paano. So yan, ito bago tong Mr. Donut dito sa Citygate. So yan, tabi lang siya ng McDonald's guys. And then pag dumiretso kayo, ito, pa-MTR na yan. Ba yan, medyo mahaba yung pila. Dumami na rin yung branch nila. Pero yun, if you're craving, you know, Mr. Donut or gusto nyo yung mga pondering nila or what, you can check this out. Iba yung Mr. Donut talaga dito tsaka sa Japan, no? Kesa sa Pinas, parang, ewan ko, for some reason, parang yung marketing ng Mr. Donut sa Pinas is not giving. Kare, masarap naman yung ano. Ang na-miss ko talaga yung Mr. Donut sa Japan, no? Iba yung lasa ng pondering nila na glazed. Ewan ko, dito parang hindi ko nagustuhan. Or baka ko lang yun. May Salomon din dito. Ayan, kung nasa running era kayo. I think isa to sa mga ano ngayon. Parang sought-after brands for running shoes. Hindi ko lang alam kung ano. Pero ayun, ang gaan niya. Magaan nga siya. Tama yung nababasa natin sa Feds na magaan yung mga shoes nila dito. Ito yung mga designs nila. Pero, alam ko, parang hindi siya umaano sa style ko siguro or what. Pero marami mga ano rito, yung mga nag-running or what. Mga nag-hiking, ganyan. Ito yung suot. Pero just so you know, ito yung presyohan nila rito. 1,198 pero 1,090 na lang siya. Ano ba yung mga designs? Ito, nasa less than 1,000 na lang. Pero parang hindi siya pang running. More on, ano ba to? Sensifit? Alam ko na vlog ko na rin to before pero sobrang pasada lang siya. Dun sa ground floor nitong Citygate Outlet. So merong restaurant tuloy. Ito yung grocery nila rito, Taste, sa ground floor. So, ayan, malaki-laki to. So, you can do your grocery here. Alam ko nagbebenta rin sila ng rice meal dito. Ayan. Na-ano ko na siya, na-feature ko na siya dun sa isa nating vlog. Pero ano lang siya, sobrang short lang siya. Short, ano lang siya. Feature dun sa vlog na yun. Kasama yung parents ko, alam ko, nung Christmas sila rito. But just to give you an idea rin ulit, ayan, ito yung mga binibenta nila dito ng mga food. Mga ready to eat na mga food rin dito. Ayan, may mga bento boxes din sila. Ito may mga rice meal din. Naka-sale na to, $38 na lang. Tapos may mga $30. Kasi ito yung rice meal nila. Ayan, makita nyo, $40 na lang yung iba. Diba? Pwede panawid gutom na rin if in case you guys are on a budget. Ito Korean food na rin to. Yung iba, siguro pa sara na rin kasi kaya medyo nag-markdown na sila ng mga prices ng food. Basically, it's a great alternative if in case you're looking for something to eat dito sa Citygate Outlets and yung medyo yung mga restaurant kasi dito medyo pricey ng konti, ganyan. Tapos, kung ayaw nyo mag-McDonald's, ayan, meron din dito mga ano, local street food. Pwede nyo mabili, di ba? Saka mga local ano nila, snack dito sa Hong Kong. Available rito. So kung gusto nyo lang tikman, yan, pwede. Ito masarap to. Yung may eggplant nila. Yan. Ito yung order namin ni Love. Yung may eggplant. Stir-fried vegetable. $22 na lang. So ganitong oras yata talaga nagma-markdown na sila talaga ng mga food, yung mga rice meal na dito, tsaka yung mga ulam-ulam. Pancakes, ayan. Ito mga ulam, tapos bilhin na lang kayo ng rice. Nagbibenta rin sila ng rice dito eh. Ayan, ito $32 na lang. Tapos, alam ko pwede pa kayo mamili ng ulam eh. Kasi yun nga, sarado na kasi sila.
But yeah, ito, merong rice, $10 ang rice nila. So ito, $30 lang. Good for ano na to? Good for 2. Diba? Rice meal, $30 na. Chicken na yun. Ito rin, no? Parang fried chicken yata ito. Tapos may vegetables na. Meron din sila dito mga omusubi. Ayan. Onigiri. Ito $15 lang. Kung tipid hits kayo, pwede na rin to. Iba-iba, merong kimchi. Ito Angus beef to. Ito kimchi salmon. Diba? Pwede rin. Bili tayo. Dessert. Yung pandan. Ano yun? Coconut pan. Coco sago. Ito. Sarap kaya yung coco sago nila rito. How much is this one though? Pwede naman. Ay, parang masarap yung mango. Love. Mango pudding? Oo. This one? Parang sarap mo. Parang sarap. Ano sa mango sago? Ano naman siya, Thai? Di ba? Oo. Ano, ito na lang. Sharing the story. Mango pudding. Ano yung mango shake? Mango sago ba yan? Ay, oo. Gusto mo i-try? Mango sago de coco? Ito na lang. Or gusto mo rin itong mango pudding? Ay, may mango sago on the go. Kochap. Kochap ba pangalan? Ketchup. Mango sago. How much is this one? 38. Medyo mahal lang din ah. Drink siya ng mango sago. Kaya nga, pwede na. Ano, try natin. So, sige. May taiyaki rin sila rito. Ayan o. Dami pala rito, no? Pwedeng kainin. Tapos may egg waffle. For the egg waffle yan, merong $30. Pineapple egg waffle. Tapos, pa yan, pandan cake. Meron sila? Pandan pancake. Ayan, meron. 39. Ewan ko, baka papaluto mo. Ano, pwede ka na pala mag-food trip dito eh. Ayan, may mga ano rin sila rito, mga mamsir. Sushi and sashimi. Pwede na rin yun. Panawid gutom. If ever gusto niyo mga ganyan. Or trip niyo mga ganyan. Sa $32. Iba, may $40. So, meron din to. Variety na ng sushi. Iba. Magkano to? 126 to. Naka-sale na nga kapag ganitong oras. So yun mga mamsir, dito kami ngayon tumambay muna sa Shake Shack. So tabi lang siya ng bake house. Okay, so umorder lang kami ng aming... Actually kasi medyo busog pa kami kasi nga nag-late lunch kami, diba? Pero yun, umorder lang kami nito, hotdog, yung flat dog nila, sobrang solid yan. Then yung New York style cheese fries and sojo. Meron tayo root beer float. Nakakamiss to. It's been a while since we had root beer float dito sa Shake Shack. Pero yun, personally ako mas preferred ko na yung hotdog nila sa Five Guys, no? Mas sasarapan ako. Although, goods pa rin yung flat dog nila rito sa Shake Shack. And after this, pupulas na. Actually, nag-grocery lang kami ng konti din. Kasi dun sa Taste, marami mga items doon na parang dun lang namin nakita. And then, at the same time, yun, mga konting panluto, ganyan-ganyan, and all. Pero that's it. Actually, parang very lang naman talaga yung naging Citygate trip na to. Vinlog ko lang iba kasi may mga nagre-request nga, may mga nagtatanong doon sa vlog like how much ang ganito, ganyan. So, yun lang yung inatake natin. Yun lang na-feature natin so far. Pero, I've been vlogging about Citygate outlet. So, this is really our go-to kapag ganito. May mga pasalubong, di ba? Tapos, yun nga, may mga bibilan. Katulad ko, meron kasi akong event na pupuntahan. And, I've checked yung store ng Polo sa... Saan tayo pumunta ng love? Sa Shenzhen and sa Central. Kaso yun nga, mahal yung shirt nila doon or yung polo na chinek ko. Then dito, although hindi siya yung same polo, pero may nakita ko na okay din. Pinakita ko kanina, kaya yun, dito tayo nag-decide na bumili nga. Kasi makakatipid ka pa rin talaga. And yun, so far so good. Ito naging experience natin, no, dito sa Citygate Outlets. And I do hope guys that you enjoyed this vlog. If you have anything na gusto nyo ipacheck din mga mamsir, comment below. Try natin i-feature yan sa mga susunod pa ating
Citygate Outlets vlog. So, lalo na ngayon, magpapasko, di ba? I mean, it's nearing, you know, the Christmas season. So, kung trip nyo mamili ng mga panagalo, di ba? Or pamasko nyo sa sarili ninyo, self-love, ganyan. So, you can check dito sa Citygate Outlets. So, marami-rami naman kayo mabibili dito for sure. If you've been following my vlog, parang kapag nagpapabalik buy and box kami na love, ito rin talaga kami pupunta nun para mamili. So mga ma'am sir, tapos na kami rito sa Shake Shack. Actually, tatapusin ko na yung vlog na to. Dito ko na siya tatapusin. Again, kung nagustuhan niyo yung ating vlog, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Comment below kung ano pa yung mga gusto niyo i-feature natin dito sa Hong Kong. Or kung meron kayong gustong ipa-check dito sa Citygate Outlets, tulad ng mga ginawa natin ngayon, gagawin natin yan para sa inyo mga ma'am sir. Malakas kayo sa akin, okay? So yun, maraming salamat. This has been JB Domingo with my girlfriend na ayaw magpakita sa vlog na to, Cham Reyes. Stay safe, God bless, and adios. Bye!